PAOK may seryosong paalala sa mga Pilipinong inaalok online ng mga pogo na magtrabaho abroad. Balitang umaabante mula kay Eileen Taliping. Pinag-iingat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang publiko na huwag kumagat sa alok ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na trabaho sa abroad upang makaiwas sa torture. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio, karamihan sa mga nagre-recruit ay dinadaan sa social media at nag-aalok ng trabaho sa Cambodia, Laos at Myanmar. Sinabi ni Casio na ang mga nabanggit na bansa ang sentro ng POGO scamming na gumagawa ng torture kapag hindi nakakota ang kanilang empleyado. I'd rather not go to those places because you have a 50-50 chance of being tortured as estimated, as indicated by Ma'am Dana. 50-50 chance of being tortured. And we have rescued Filipinos and Filipinas who were actual torture victims. Sinabi ng opisyal na karaniwang taktika ng mga POGO recruiter ay alok na trabaho sa Bangkok ang kanilang palabas, subalit pagdating sa Bangkok ay ililipat lang ang mga ito sa boundaries ng Burma o Cambodia at doon na nagtatrabaho sa scam hubs. Malaki ang alok na sweldo ng mga sindikato, subalit hindi ito sapat sa torture na tatanggapin kapag hindi nakaabot sa kota. Nagbabala rin si Casio sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa scamming hubs na kasama sila sa kakasuhan kapag nahuli ng PAOK, tulad ng naarestong 114 na Pinoy na naaresto nila sa online lending application. Kinasuhan na niya ang mga ito at hindi pa nakakalaya dahil ang piyansa ng bawat isa ay 250,000 pesos. I'm calling on all our Filipino nationals here in the Philippines. If PAOK arrests you together with foreign nationals in scamming hubs, we will file criminal charges against you. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.